tayo ngayon na lumalabas saglit pero babalik din daw sila mamaya. At bantay sarado pa rin naman nila Police District dito at patuloy pa rin tayo magbabantay sa sitwasyon sa may TM Calaw kasi kung aalis po ang grupo doon sa may Luneta at pupunta ng Mendiola, isa po yan sa mga ating tututukan. Tinira mo lateral. JP, alam naman natin na malaking bagay din yung lagay ng panahon kapag may mga ganitong kilos protesta. Kanina kasi tirik na tirik ang araw yung unang report mo, pero ngayon parang mas makulimlim ba o nasa lighting lang ba yung ating camera? Nasa lighting lang siguro, Pia, dahil medyo mainit yung panahon dito, no? Kung aatras ako siguro lang yung araw, no? Pero meron kaninang portion ng bahagyang kumulimlim, pero umaraw ulit. Ngayon maganda ang panahon. I would say na walang pagbabadya ng ulan. At least sa mga oras na ito, Pia. Alright, JP, babalikan ka namin mamaya. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano, live mula sa Manila. So, balikan natin si Yusek Yusek. Napunta tayo kanina doon sa pinag-usapan natin mga report. Ay, na pauta, Japek ya. Kasi isa din doon sa mga panawagan sa Trillion Peso sa Trillion Peso March ay yung cause against political dynasties. Ano mo ba ang tingin ko na ating Pangulo? Kasi si Pangulo, meron din sa anak niya nasa Kongreso. Kasi siyempre, hanggang binoboto yung tao. Binoboto yung mga kandidato, kamag-anak yan, hindi kamag-anak yan. Sa ngayon kasi, ano tayo magagawa? Kasi, nasa demokrasya tayo eh. Kasi nagpipiliin ng tao, na inibinoto. Proseso yun. Pero ayun na po, may nakahaing panukala to ban political dynasties and they are asking the president ay certified. Ilan na minutes ba? May posisyon na ho ba ang Pangulo dito? Una-una 1 minute, 2 minutes na eh. Kasi nung last year, parang si Senator Robin Padilla. Tama ba ako? Sa ngayon, akbayan ang naghain ng Siguro, tignan natin. Ako makita muna natin yung mga provisions. Pati niya kaya laman, be. Senator Robin Yapi na yan. Paano kalat? Ang anti-political dynasty. Pero, may nakita tayong news. Ayan ka eh. Ang natutuwa, Ne. na lahat ng kamag-anak ng Duterte. So parang contradicting doon sa pangkala ng anti-political dynasty. So, ito naman, tingnan po natin kung ano po yung bill, kaaralin na lang po yan, para susugan o para tingnan ng Pangulo kung nararapat. Samantala, dito muna tayo sa latest update sa EDSA Shrine. Ano po si Darlene Kai. Darlene. Kaya iba, nandito pa rin ako sa EDSA Shrine kung saan nandito yung ilang grupo ng senior citizens, pati na yung ilang miyembro ng simbahang katoliko. Ninomonitor nila dito kanina yung mass doon sa EDSA People Power Monument, pati na rin yung ongoing na programa. At ngayon ay kasama rin natin dito ang economist at former NEDA Secretary, si Maring Winnie Monsod. Ma'am, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Ivan and Pia. Bakit nandiyan na kayo? Dapat nandito kayo. At si Ivan at Pia may kasama natin ngayon sa studio. Ano po yung Kailangan ng hapon. yung mensahe niyo bilang bahagi po ng kilos protesta ngayong araw? Nakikita niyo lahat ng mga senyales yan. Ikulong na ang mga kurakot. Ay, You know, alisin na ang corruption. Alisin na ang dinastiya. Here. Wait. Nakikita niyo yan? That's what we're here for. Ayan ang aming mensahe. And it should be heard. That's the Filipino people talking. That's the Filipino people saying, tama na. Live po kami, sir, ngayon sa GMA Integrated News. Yan. Maraming nangyayari. Kasi live nga po tayo dito, ano. Mga kasama ko sa NAMFREL. 50 years ago. 40 years ago. ha? Sama-sama po kayo. Ngayon, Legit na yaman, George. Legit yan, oo. How if you were to assess kung ano yung nangyayari ngayon sa ongoing Gamit ko na ba rin sa investigations? Are you Saan satisfied? nakapabo? You know, Nagyan din kaya. this is a defining moment in the life Marami of the Filipino people.
because we have gone through so many crises, corruption crisis.